Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Rodel. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin po aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balaragawa ay natapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay sa mga puso, at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami, patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw pong maglagay makataga, dapat bigkas ikaw ang kinaasahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Makabalik po kayo sa inyong upuan at tulad higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabuot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala. Hindi po natin malilimutan mga turot, alaala ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast. Ang ating tatalakayan, ilagay natin sa ating monitor, the longest day. Ang ibig sabihin niyan sa wikang Tagalog, pinakamahabang araw. The longest day, pinakamahabang araw. Basahin po natin ang ating teksto, kindly sa ating beloved Bible reader. Dito po sa Lucas 16, talatay 23 at 24, ganito po ang pagkasulat. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ating Diyos na buhay, mga minamahal, ang magpala ng kanyang banal na salita. The longest day. Dito sa lupang ito, mga minamahal, maiksi ang ating panahon. Hindi ba? Kaya nga may kinukuha o binabawi na ng Diyos ang kanyang pinahiram na buhay sa panahon na itinakda ng Diyos sa ilalim ng silong ng langit. Meron pa nga hindi ipinapanganak, nasa sinapupunan pa lang, binabawian na ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Meron namang umabot na 104, mga minamahal. Di ba? 120. Yung latest ngayon, mga minamahal, naabutan pa niya yung World War II, siya po ay nasa 124, kung hindi po ako nagkamali, isang Ilocana, mga minamahal. Pero meron tinatawag na the longest day. Ito na, mga minamahal, ang pinakamahabang buhay. At ito'y mananatili na sa bawat tao. Maging Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, mga minamahal, kaya lang dalawang lugar ang tinatawag na paggugugulan natin, ang tinatawag na pinakamahabang araw ng ating buhay. Kaya sabi sa ating nabasa, mga minamahal, ito'y isang pangyayari na isang mayaman at isang mahirap na ang pangalan ay Lazaro. Ang pagkakaiba nila, ang mayaman, mga minamahal, hindi naglingkod sa Diyos. Hindi niya kailangan ng himala ng Diyos. Hindi niya kailangan ang provision ng Diyos o ibibigay na pagpapala sa kanya. Bakit? Dahil siya ay mayaman, mga minamahal. Si Lazaro naman, kailangan niya ang biyaya ng Diyos. Pero hindi niya hiningi, mga minamahal. Hindi niya sinabing, Panginoon, pagalingin mo ang aking karamdaman, pagalingin mo ang aking sugat. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako, bigyan mo ako magandang bahay, masarap na pagkain, magandang damit. Wala siyang hiningi, mga minamahal. Kaya kung ano ang magiging tira ng mayaman, yun ang pagtsatsaga ang kainin ni Lazaro, mga minamahal. Subalit, yung kanilang maiksing buhay sa daigdig ay natapos na. At pumunta na sila sa tinatawag na the longest day, yung mahaba o pinakamahabang araw ng kanilang buhay. Ang tanong, sa pinakamahabang araw ng kanilang buhay, sila ba ay magkasama? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa Hades na nasa pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mata at natanaw na malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinasapupunan.
Sa makatuwid, magkaiba sila ng lugar sa pinakamahabang araw ngayon na kanilang gugugulin at doon na sila magpakailanman. Sabi ng ating nabasa, nakita ng mayaman. Nasaan si Lazaro? Nasa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, nandun siya sa lugar na kung saan ay inaaliw siya, mga minamahal. Ano naman ang kanyang kalagayan? Sabi ng 24, siya'y sumigaw, sinabi amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yun ang kanilang pagkakaiba, mga minamahal. Sa pinakamahabang araw na pinuntahan ng kaluluwa ng mayaman, nasa paghihirap siya. Siya ay nasa tinatawag na alab, mga minamahal. Yan na ngayon ang pinakamahabang araw para sa kanya. Hindi na siya maaalis dyan, mga minamahal. Ano ba yung sinasabing sinapupunan ni Abraham na tinunguan naman ni Lazaro? Ito naman ang pinakamahabang araw para sa kanya. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na better country o isang maligayang lupain, mga minamahal. Na kapag naglingkod ka sa Diyos, meron kang maligayang lupain. At diyan ka, dadali ng Diyos, diyan mo ngayon gugugulin ang iyong pinakamahabang araw. Basa. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo ay 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay, ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaghahanda sila ng isang bayan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung palang tinatawag na magaling na lupain, mga minamahal, ito pala ang langit. Sabi ng ating nabasa, sila'y nagnasa ng higit na mabuting magaling na lupain na tila baga ito ang langit, sabi ng ating nabasa. Kaya kapag nasa langit ka na, yan na ang pinakamahabang araw mo. Diyan mo na gugugulin, mga minamahal. Wala ka ng kamatayan, wala ka ng karamdaman. Ang sabi, at pag nasa langit ka na inilaan ng Diyos, na gugugulin mo ang panahon mo sa pinakamahabang araw, ang sabi, mga minamahal, ng ating nabasa, hindi ka ikahihiya ng Diyos na tawagin mo siyang Diyos. Bakit? Dahil ikaw ay naging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Paano ngayon pag wala ka sa langit, mga minamahal? Alam niyo kung bakit ko nagawa ang mensaheng ito? Kagabi, pinanonood ko yung ating television program sa Channel 4, mga minamahal. At natapos ko naman, talaga namang anointed palagi ang preaching ng ating beloved Evangelist Phil de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At nakikita natin, mga minamahal, nung panahon na yan, gaano karaming kaluluwa ang inilapit ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun, mga minamahal, ay crusade natin sa dako ng San Fernando, Pampanga. At nandun din naman ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nung panahon na yan. Hindi pa ako inantok, mga minamahal. Nagbukas ako ng Christian movie. Ang aking pinanood ay Rapture, mga minamahal. Isa lang ang istorya ng aking pinanood. Ito ay pamilya, mga minamahal, na pinipilit nila yung kanilang labwas na maglingkod sa Panginoon. Sabi nung una, mga minamahal, lagi na lang akong sumasama sa iyo. Wala naman nangyari sa buhay ko. Tingnan mo nga, sasama ko sa iyo, hindi ako makakapaghanap buhay. Wala akong ibabayad sa mga bills natin. Ikaw na lang ang maglingkod sa Diyos. Kung gusto mo, ikaw ang maglingkod. Kung gusto mo ng langit, ikaw ang maglingkod. Pabayaan mo na ako maghanap buhay. Sabi nung isa. Yung isa naman, mga minamahal, yung kanyang mga anak, gusto niya kanyang mga anak nasa kalayawan. Sabi nung mag-asawa, mga anak, maglingkod tayo sa Diyos. Kasi meron tinatawag na rapture, meron tinatawag na better country. Diyan natin gugugulin ang pinakamahaba nating araw kapag tayo naging karapat-dapat pumasok sa karian ng Panginoon. Sabi ng mga anak nila, kayo lang bahala. Maglingkod kayo sa Diyos kung gusto nyo. Kasi kami mga kabataan, iba ang jamming ng aming buhay. Meron kaming jamming. Dito kami nag-enjoy. Yung isa namang pamilya, mga minamahal, ganun pa rin, napakarami nilang dahilan. Halos natapos yung palabas, mga minamahal, na ang title ay Rapture. At pagkatapos, ang pinaka-final, mga minamahal, habang ginagawa nila ang gusto nilang gawin, yung kanilang mga magulang ay nasa bahay-sambahan, mga minamahal, nagkagulo ang buong paligid, nagkaroon ng lindol.
Nung magkaroon ng lindol, mga minamahal, wala nang ibang palabas sa mga telebisyon, mga minamahal, kundi ang nangyayari sa buong paligid. Akala nila sa kanilang lugar lang, natuklasan nila, mga minamahal, ang pangyayari pala buong mundo. Bumagsak ang mga building, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng tsunami, ang mga sasakyan ay nagbanggaan, nawala ang mga tao, mga minamahal. Doon nila naalala yung kanilang mga magulang. Pumunta sila sa church, sinalap nila kanilang magulang. Ang inabutan nila doon, damit na lang ng kanilang mga magulang, wala na ang kanilang mga magulang, mga minamahal. At yung mga naiwan sa church, mga minamahal, pati yung kanilang mga minister, sila ngayon nag-iiyakan, mga minamahal, niyayakap nila, hinahawakan nila yung damit ng kanilang mga loved ones. Yung dalawang reporter naman, mga minamahal, yung isang reporter nawala habang siyang nagbo-broadcast. Nataranta yung isang reporter, mga minamahal, na kung panonoorin mo at maging realistic, mga minamahal, sa buhay mo, isipin mong ikaw ang naiwan sa rapture, mga minamahal, ang ginagawa nila, isinusubsob nila yung kanilang muka sa simento, sa flooring. Grabe ang iyak nila. Tumatawag sila sa Panginoon, pero huli na ang lahat, mga minamahal. Kaya habang ako ay nanonood, mga minamahal, nabuo sa aking isipan, ano ang mensahe? Ito pala ang magandang mensahe ngayon, the longest day. Bakit? Dahil may mga tao, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, ginawa na lang, mga minamahal, parang usual na lang. Ibig sabihin, ito ay regular na activity na lang sa kanilang buhay, mga minamahal. Ang iba'y pupunta sa iglesia. Bakit? Dahil nayaya, walang magawa sa bahay, mga minamahal. Ang iba naman, mga minamahal, ayaw talaga sa iglesia. Mas gusto nila ang kalayawan ng sanlibutan, mga minamahal, pero ayaw at sa gusto natin, matatapos ang buhay ng tao sa daigdig na ito. Dahil hindi ito ang pinakamahabang araw sa buhay ng tao. Ang pinakamahabang araw sa buhay ng tao, mga minamahal, kapag tumulog na ang pakakak at ang mga banal ay kinuha ang mga Panginoon, dinala sila sa isang magaling na lupain. Sabi ng ating nabasa, ito, mga minamahal, ang tinatawag na langit, at ang Diyos ay hindi mahihiyang tawagin mong Panginoon siya, at ikaw naman ay tatawaging anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung i-visualize natin, isipin mo na iwan ka sa rapture. Dito sa lupa, patamad-tamad kang maglingkod sa Diyos. Sa lupa, pakuya-kuya-kuy ka lang. Pag natapos ng service, natapos na ang service, mga minamahal. Yun yung mga naiwan sa rapture eh. Napakaraming movie about the rapture, mga minamahal. Pero isa lang naman ang punto. Ang punto, yung mga naiwan sa rapture. Na kung iisipin mo, nandun yung sarili, naiwan ka sa rapture. Ngayon lang. Anytime mag-rapture, ngayon lang ha. Ano kaya ang hinihintay natin kinabukasan pagkatapos ng rapture? Ngayon lang mag-isip ka. Kasi ang iba sa atin nag-iisip, ano kaya gagawin ko mamaya? Saan kaya ako pupunta mamaya? Di ba? Yung iba naman nag-iisip, manood nga din ako ng rapture. Pagbukas ng YouTube, hindi pala rapture ang pinanood. Si Jackie Chan pala napanood. Di ba? Nanood pala ng Korean drama. Iba naman yung pinanood, mga minamahal. Sinisi pa si Brother Louie. Ito kasi si Brother Louie, nanood pa ng rapture eh. Rapture naman yung pinanood ko eh. Kaya ko nga nabuo yung mensahe ko eh, para sabihin sa inyo, kung ngayon mag-rapture, mga minamahal. At palagi yung sinasabi ng ating beloved Noble Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, anytime now, darating ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya nga, in every second of your life, think that rapture will occur. Darating at darating o mangyayari ang rapture. Sa bawat segundo ng buhay mo, isipin mo na ang rapture ay magaganap, mga minamahal. Hindi mo pwedeng sabihin, baka sa susunod na araw, baka sa susunod na panahon, kung ngayon maganap, mga minamahal, pagtingin mo sa sarili mo, ikaw na lang mag-isa, wala na ang katabi mo, pero naiwan yung damit niya. Meron pa bang second chance? There's no second chance. It will happen just once in a twinkling of an eye. Isang kisap ng ating mga mata, ito ay magaganap. Sabi ng ating nabasa, yung mapasama, siya ay nasa mabuting lupain o magaling na lupain, kasama niya ang Panginoon sa langit. Hindi siya ikahihiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan naman mapupunta ang naiwan, mga minamahal? Sa pinakamahabang araw pa rin. Pero hindi sa langit, mga minamahal. Saan siya mapupunta? Meron bang purgatory?
Walang purgatory, mga minamahal. Sa relihiyon, merong purgatory. Anong ibig sabihin ng salitang purgatory o purgatorio? Kung namatay ka ngayon, magpamisa yung loved ones mo, ikaw ay pupunta sa langit, mga minamahal. Every year, magpamisa, pupunta ka sa langit. Kung ang pagpunta sa langit ay sa magitan ng pamisa, huwag na tayo maglingkod sa Diyos. Di ba? Gumawa na lang tayo ng kasalanan. Total, pag namatay naman tayo, yung loved ones natin, magpapamisa yan. Kung may pambayad sa misa. Paano kung walang pambayad? Hindi ka rin pupunta sa langit. Samantalang maglingkod ka sa Diyos, wala ka ng pamisa, wala kang babayaran, may pinakamahabang araw ka, sigurado sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Saan pupunta o gugugulin ang pinakamahabang araw na maiwan sa rapture? Basa. Aklat ng Isayas, Kapitulo 14, ang talatay 9 at 15. Ang Sheol mula sa ibaba ay nakikilo sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nakapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa makatwid bagay ang lahat ng pinakapangulo sa lupa, nagsisitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. 15. Gayon may mabababa ka sa Sheol, na sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Amen. Saan pupunta ang maiwan sa rapture? Saan niya gugugulin ang pinakamahabang araw niya? Ang sabi sa Sheol. Ano ba ang salitang Sheol? Ibig sabihin, impyerno. Sa English, hell, mga minamahal. Kaya ikaw ay bababa sa Sheol upang doon ay salubungin ka. Iwe-welcome ka pa pala sa impyerno, mga minamahal. Ayun na nakasulat sa Banal na Kasulatan. Ito na ang pinakamahabang araw sa buhay mo. Hindi na matatapos ito. Sabi ng verse 15, gayoy may bababa ka sa Sheol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Kaya pala yung mayaman, nung itinapon siya ron, mga minamahal, hindi na siya makakaalis doon. Nagmamakaawa siya kay Abraham, mga minamahal, kahit isang patak lamang ng tubig, ilagay sa kanyang dila para maibsan, mabawasan ang kanyang paghihirap. Pero magkahiwalay sila ng kalagayan. Dahil sabi ng ating nabasa, pag nasa impyerno ka, ikaw ay nasa kahuli-hulihang bahagi ng hukay. Dito mo ngayon gugugulin ang pinakamahabang araw ng iyong buhay, magpakailanman. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, ang mga banal, na sila ay may pinakamahabang buhay, araw sa piling ng Diyos, ang sabi, sila ay mayroong pag-asa. Lahat ng pag-asa nasa kanila. Ikumpara mo, mga minamahal, doon sa magmamana ng pinakamahabang araw sa impyerno, sila naman ay nasa kawalan ng pag-asa. Basahin natin. Unang mga taga Thessalonica, 4 talatay 14, talon sa 17, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat kung tayo magsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. 17, kung magkagayon, tayo nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Supporting verse. Kawikaan 11, talatay 7, talon sa 8, ganito po ang pagkasulat. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahama, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. 8, ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag niyo kalilimutan ang bersikulong ito. Kawikaan 11, ang talata ay 7 at 8, mga minamahal. Kapag namatay ang masama, ang sabi, ang pag-asa ay mawawala sa kanya. Kaya ang kamatayan ng masama, mga minamahal, ay kawalan ng pag-asa. Gugugulin niya sa Sheol, sa impyerno, sa hell, ang pinakamahabang araw ng kanyang buhay magpakailanman. Ang sabi rito, mga minamahal, ang pag-asa ng masama ay nawawala. Datapwat, ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Malaki ang pagkakaiba. Pag naglingkod ka sa Diyos,
hindi ka pang impyerno dahil may kapalit ang Diyos na ilalagay na kapalit mo. Dati kang taga-impyerno. Naglingkod ka sa mahal na Panginoon. Napatawad ang kasalanan mo, nagbago ang buhay mo. Ngayon, may pinakamahabang araw ka na sa piling ng Diyos. Dahil ang kapalit mo, sabi ng ating nabasa, ay ang masama. Hindi ka na taga-impyerno, ang masama na ang taga-impyerno na ipinalit ng Diyos para sa iyo. Taga saan ka na? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung ikaw man ay bawian ng buhay, ikaw ay natulog kay Kristo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 ang sabi, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, gayon din naman ang natulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya yung nanauna na, mga minamahal, ngayon lang tayo nalulungkot. Kung labwas natin yan, nalulungkot lang tayo. Pero ang totoo, mga minamahal, ang dapat nating kalungkutan, yung sarili natin, kalungkutan. Yung sarili natin, buhay pa tayo, mga minamahal. Sigurado ba natin na tayo sasama sa rapture? Pag ako tinanong, sasabihin ko sa sarili ko, oo, sigurado. Ewan ko sa inyo, mga minamahal. Di ba? Kasi kung nasa bahay-sambahan tayo, mga minamahal, kagaya kanina, grabe ang moving ng Holy Spirit, nakatingin lang tayo, walang pumatak na mata, na luha sa ating mata, mga minamahal, huwag tayo magsilungaling sa ating sarili. Kung ngayon mag-rapture, mga minamahal, ibig sabihin, hindi ka filled ng Holy Spirit. Walang Espiritu Santo dyan sa puso mo. Wala. O, hindi ka tagalangit. Sagutin mo ang sarili mo, mga minamahal. Saan mo gugugulin ang pinakamahabang araw ng iyong buhay? Sa Siyon. Ikaw ay kabilang sa masamang naging kahalilin ng matuwid at wala kang pag-asa. Yan ang maliwanag na katotohanan, mga minamahal. Pero kung ikaw ay palaging filled ng Holy Spirit, mga minamahal, talagang nagsumikap tayong maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Sinasabi ng ating ginagalang mahal na pastor, pigain natin ang ating puso, mga minamahal. Pigain mo ang iyong puso sa pagsisisi. Siguraduhin mo na ang bibig kasing pagsisisi ng iyong mga labi ay makakaabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mararamdaman mo ang iyong panalangin ay nakarating sa biyaya ng ating mahal na Panginoon na papatak ang iyong luha, mapupustos ka ng Holy Spirit at magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na kagalakan. Ang pag-iisip mo nasa bahay-sambahan lang, mga minamahal. Nasa bahay-sambahan lang. Pero pag inip na inip ka, tagal naman matapos. Sana tapusin ni Brother Louie ng maaga. Minsan kasi tinatapos siya ni Brother Louie ng maaga. Hindi tayo matapos na maaga ngayon. Alas 6 tayo matatapos. Alas 10 na kasi ang curfew. Diba? Nainip na ba kayo? Kunyari pa kayo, ha? Tingnan natin. Preaching natin ngayon, mga minamahal, puro hard saying. Kasi baka sisihin niyo pa ako. Merong pastor at saka membro sa iglesia. Pareho silang naiwan sa rapture, mga minamahal. Sabi nung kanyang membro, pastor, why you didn't tell me that there is a rapture? Bakit daw hindi sinabi sa kanyang merong rapture? Sabi nung kanyang pastor, you have your own Bible, right? Yes. Why don't you read your Bible? Di ba meron kang Bible? Sabi nung pastor niya, sinisisi niya, pastor, meron palang rapture, hindi mo sinabi sa akin, naiwan tuloy ako. Naiwan din yung pastor niya. Sabi nung pastor niya, di ba may Bible ka? Sabi niya, meron. O ba't di mo binasa? Hindi, ayaw ituro kasi nung pastor niya na merong rapture. Pero tayo, mga minamahal, ang ipinangangaral namin sa inyo, sobra pa sa kabusugan nyo sa espiritual. Sagad, mga minamahal, sa ating mga kaluluwa. Kaya pag hindi pa natin na-adapto, wala na talaga kayong sisisihin, mga minamahal. Hindi ba? Kaya pag nasa bahay-sambahan tayo, nagdinig na natin yan sa pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, pag nasa bahay-sambahan ka, ano gagawin mo? Present your body, a living sacrifice unto God, which is your reasonable service. Huwag na tayo mag-present ng iba, huwag nyo na dalhin yung mga alaga nyo. Ang ipipresent lang natin yung ating body, mga minamahal. Present your body a living sacrifice. And that is your reasonable service. Ipipresenta mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos. Yan ang iyong katapatang paglilingkod. Walang sinabing banal na kasulatan, magdala ka ng tuta, magdala ka ng pusa. Pag lahat kayo, pinayagan kong magdala, anong labas ng ating venue? Hindi na webcast. Anong labas? Manila Zoo.
Bakit pumunta pa kayo rito? Doon na lang kayo sa Manila Zoo. Bubuksan na daw yung Manila Zoo. Di ba? Pagpasok ka sa Manila Zoo, may bayad eh. Paglilingkod sa Diyos, walang bayad. Pero may pinakamahabang araw ka sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay, isipin natin yan, mga minamahal. Saan tayo ngayon, mamamalagi? Verse 17, kung magkagayon, tayong nabubuhay pa, tayo yan. Ang sabi, natitira. Kasi mga labos natin, nauna na sa langit, mga minamahal, hindi ba? Nalulungkot tayo sa mga ganyang pangyayari, lalo na kung ang makukuha yung mga trusted natin, na ilagay mo sa financial, utusan mo kung ano-ano, walang reklamo, sunod lang ng sunod, mga minamahal. Biglang kinuha ng malapit, talagang malulungkot tayo. Sabi ko nga, sa tatay ko, kinuha ng malapit, walang pumatak na luha sa mata ko, mga minamahal. Pero pag trusted na kasama natin ang kinuha, papatak talaga yung luha sa iyong mga mata. Kahit ikaw lang mag-isa, maisip mo siya, nabawasan na naman tayo ng trusted na kasama. Papatak ang iyong luha sa iyong mata. Pero wala tayong magagawa. Pero sabi ng ating nabasa, tayong natitira pa. Maghihiwalay ba tayo sa nanauna na? Ang sabi rito mga minamahal, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa gano'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan ang pinakamahaba nating araw. Sa Panginoon tayo magpakailanman, mga minamahal. Nauna na lang yung ating makasama. Pero darating ang panahon, anytime, maging ngayon, bago pa matapos ang preaching, mag-rapture, yung nauna nating kasama, magkikita-kita rin tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating pinakamahabang araw, dapat sa piling ng Diyos. Kaya anong dapat nating gawin, mga minamahal? Anong dapat nating pagsikapan? Hindi ang bagay sa libutan. Kaya inuulit ko sa inyo, pag nasa bahay-sambahan tayo ay nasa ating live webcast, wala tayong ibang iniisip. Kung meron kang negosyo, may katransaksyon ka, iwanan mo, kalimutan mo muna yan. Kung magkagalit kayong mag-asawa, mga minamahal, umalis kayo sa bahay, nag-aaway kayo, nagpunong braso kayo, nag-wrestling kayo, kalimutan nyo muna yan. Pumunta kayo sa bahay-sambahang labing-labing kayong dalawa, mga minamahal. Di ba? Aalis ka ng bahay-sambahan, ng bahay mo, punta ka sa live webcast, pagkatapos masama ang loob mo, hindi ka mapuspos. Nagbagsakan na yung ating mabilabid Spider Square, naubos na kayo ng luha, puno-puno na sila ng Holy Spirit, ikaw nakatingin ka pa rin sa kesame. Di ba? Ang mapapakinggan mo, mga minamahal, hindi yung napakagandang awiting inaalay sa malapenoon. Yung tunog ng butike, sabi ng butike. Di ba ganyan yung butike? Hindi magdadala sa atin sa pinakabahabang araw sa piling ng mahal na Panginoon. Makikita natin ang ating sarili na iwan tayo sa rapture. Anong dapat nating pagsikapan? Basa. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 4, ang bersikulo ay 11 at talon sa 16. Magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Amen. Ito pala ang ating pagsisikapan para 100% sigurado tayo na ang pinakamahabang araw natin ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 11, magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Kaya kung merong sumusuway, pabayaan nyo sila. Tayo magsisikap tayo, mga minamahal, na pumasok sa kapahingahan. Sa daigdig na ito, wala kang kapahingahan, mga minamahal. Kahit naman ako tanungin nyo, ayaw ko na sa daigdig na ito. Gusto ko na sa langit. Kaso meron pa tayong trabaho sa mahal na Panginoon. Kaya gumagawa lang tayo at gumagawa habang hinihintay natin ang pangakong pagkuha sa atin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag gumawa tayo, siguraduhin natin, mga minamahal. Lalo na doon sa ating bahay-sambahan, hindi pwedeng sa sanlibutan, papetik-petik. Di ba? Sabado ngayon, si Brother Louie, hindi pupunta dito yan, sigurado. Papetik-petik lang. Hindi pupunta si Brother Louie. Nagpustahan pa eh. Alas 3 na, wala pa si Brother Louie. Alas 3 na barating yan eh. May alas 5 na, wala pa. Sabi ko sa'yo, pag Sabado eh. Di yung isang papetik-petik, dalawa na sila.
Sa susunod, 3 na sila. Sa susunod, dahil sila papetik-petik. Paano tayo makakalipat niyan? Hindi tayo makakalipat niyan, mga minamahal. Hindi ba? Kaya nga tayo nagtutulungan, tanyo, yung ating time frame nasira. Bakit? Ang kalaban natin kasi panahon. Kaya pag magandang panahon, dapat lahat tayo masipag gumawa. Hanggat maaari, mga minamahal, isang poste, isang tao. Isang poste, isang tao. Ay, sa susunod na poste, wala na palang poste. Lipat na tayo, tapos na, gawa na lahat. Dapat ganon, hindi ba? Hindi pa petik-petik, lahat kayo supervisor. Wala tayong matatapos niyan, mga minamahal. Pero gumagastos tayo. Tingnan nyo, inirelease natin, pang-blessing, nung nakaraan, Sabado, 67,000. O saan natin kukunin yan, mga minamahal? Hindi ba? Saan natin kukunin? Sa inyo rin. Habang nagtatapat kayo, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Paano yung papetik-petik? Pagpapalain ba ng mahal na Panginoon? Hindi pagpapalain yun, mga minamahal. Hindi ba? Bago maipukpok yung martilyo, kung ano-ano iniisip. Ay, pupukpok ko nga pala ito. Tsaw! Ang tagal Bago may saksak yung pala sa semento. Tagal, kalahating oras na. Ay, papalahin ko pala ito. Mamaya lasing ko na. Blessing na. Nag-release tayo ng malaking blessing. Pinakamababa natin yan. Iwit yan, mga minamahal. Kaya yung mga tapat na kibahagi dyan, wala silang sawang nakikibahagi. Mga kasama nating halos walang tulong, mga minamahal. Alam natin may problema rin sa kanilang mga negosyo, pero nakibahagi pa rin, sila pa rin ang pagpapalain. Tayo sana nakikibahagi, pero dapat makibahagi tayo ng tama, mga minamahal. Kasi yan ang ating pagsisikapan. Papasok tayo sa kapahingahan, hindi kagaya ng sa pagsuway, sabi ng ating nabasa. Kaya ang sabi ng verse 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hindi ba? Lahat tayo may panahon tayo ng pangailangan. Kanino tayo hingi ng tulong? Gumawa ka sa mahal na Panginoon. Pagkatapos natin gawin ang kalooban ng Diyos, makikita natin ang biyaya ng Diyos ay nakalaan para sa atin. Meron pa tayong pinakamahabang araw sa piling ng ating mahal na Panginoon. Last verse, maghanda ating manugtog, magpaawit. Dito na tayo at wala na po tayong oras. Aklat ng Isayas, Kapitulo 54, ang talatay 14. Sa katuwiran ay matatatag ka. Ikaw ay malalayo sa kapighatian, sapagkat yaw hindi mo katatakutan at sa kakilabutan, sapagkat hindi lalapit sa iyo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Saan tayo matatatag? Sa katwiran, matatatag ka. Ikaw ay malalayo sa kapighatian. Tingnan nyo? Kasi pag itinapo ka sa impyerno, naiwan ka sa rapture, nasaan ka? Wala ka sa kaligayahan. Ikaw ay nasa kapighatian. Pero sabi ng ating nabasa, kung gugulin mo ang iyong panahon, pinakamahabang araw sa piling ng Diyos, matatatag ka. Ang sabi rito, ang kapighatian ay hindi mo katatakutan, ni ang kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Walang lalapit sa iyo, mga minamahal. Kahit ano pang barya at baros ang dumating, mga minamahal, habang tayo'y tapat na naghihintay sa pangakong pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, walang anumang kapighatian ang lalapit sa iyo. Dahil nakalaan na ang pinakamahabang araw natin sa piling ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Lahat tayo tumayo. Umawit tayo sa ating malamin. Awitin natin ang awiting langit ang dahilan. Bakit tayo narito? Hindi para pagpalain. Ang maglingkod sa Diyos, pinagpala ka na. Pero tayo narito dahil langit ang dahilan. Hallelujah. Langit ang dahilan sa aking pagbabago. Pagkat di ko gusto mapunta sa impyerno. Nagsusumikap ako. Nagsusumikap ako. Langit ay makamtan ko. Ay pamatamlan ko. Na doon, nananahan. Nananahan si Kristo. Yan ang lugar ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapatid mo, susumaho ako. Na tayong lahat ay dapat na magbago. Ating pagsisihan. Ating pagsisisihan. Lahat ng kasalanan
at iwan ang mga doon sa langit. Sa langit, Ligaya at wala ng luha. Hallelujah. Lantay na ginto. Yes. Doon sa langit. Hallelujah. Ligaya'y magtatamo. Wala ng luha. Hallelujah. Papatay. Sama-sama. Lantay na ginto. Ang lalakaran mo. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yan ang ating pinakamahabang araw sa piling ng Diyos. Doon sa langit. Ligaya. Magtatamo. Lantay na ginto. Langit ang dahilan. Hallelujah. Sa aming pagbabago. Pagkat di ko gusto mapunta sa impyerno. Hallelujah. Nagsusumikap ako. Langit ay pag-amdan ko. Na doon nananahan. Yan ang ating pinakamahabang araw. Mga kapatid ko, na tayong lahat ay dapat na magbago. Hallelujah. Ating pagsisihan. Lahat ng kasalanan at iwan ang mga hallelujah. Doon sa langit. Hallelujah. Ligaya. Wala ng luha. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Lantay na ginto ang lalakaran mo. Purihin ka, Malapalo. Hallelujah. Doon sa langit. Ligaya'y matatamo. Purihin ka, Malapalo. Pamatak sa mata mo. Lantay na ginto. Ang lalakaran mo. Kapatid ko. Langit ang dahilan. Hallelujah. Bakit tayo narito? Langit ang dahilan, mga minamahal. Walang sino mang gustong pumunta sa impyerno. Langit ay makamtan mo na doon nananahan si Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid ko, nagsusumamo ako na tayong lahat.
minamahal, ang tunay na ligaya ang ating matatamo kapag nandun na tayo sa langit. Kapag nasa piling na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na luwang papatak sa ating mga mata. Wala na tayong pagsubok na mararanasan. Sabi ng awiting ito, lantay na ginto ang ating nanakaran. Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, gugugulin natin ang pinakamahabang araw ng ating buhay na puno-puno ng kagalakan. Hindi tayo ikahiya ng ating mga Panginoon. Kikilalanin tayo ng ating Diyos bilang kanyang anak. Patuloy tayong umawit habang patuloy na kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa langit, ligaya'y matatamo. Wala na. Yes, thank you so much. Thank you, dearest Jesus. Lagay na ito. Doon sa langit, ligaya, matatamo. Thank you so much, O Lord. Yes. Thank you so much, O Lord God. Doon sa langit, ligaya'y matatamo. Ako na ng luwang papatak sa mata mo. Lagay na dito ang lalakaran mo, kapatid ko. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa mga baguhan, bisita na narito, kalooban ng ating dakilang Diyos na kayo po ay narito. Hindi sa inyong ganang sarili. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa inyong paglapit, mga minamahal, dapat tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Napakahalaga ng kaligtasan. Makamtan man natin ang buong daigdig, ang lahat ng bagay sa mundong ito. Subalit ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay mapahamak. Baliwala ang lahat ng bagay na ating makakamtan dito sa daigdig, mga minamahal. Amen. Kaya tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Sa mga bisita, maging sa ating live webcast viewers. Mga minamahal, may apat na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Tatlo lamang ating isasagawa sapagkat ang ika-apat ng reglamento ng kaligtasan, ang Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Unang-una, manmahal, ang inyong isasagawa, pananampalataya. Sabi ng Biblia, Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti. Sa Kanya ay nagsisiham. Yun ang unang ating isasagawa. Maniniwala tayong may Diyos at magtitiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pangalawa, mga minamahal, pagsisi. Makadiyos na pagsisi. Ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. At lahat ay hindi nakaabot sa kaluwatian ng ating dakilang Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang kasalanan ay dapat pagsisihan. Ang ibig sabihin ng mga minamahal na makadiyos na pagsisi, ang lahat ng ating masamang ginawa sa paningin ng ating mahal na Panginoon, tuluyan na nating tatalikuran, huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisi.
Sabi ng Biblia, kapag tayo ay nagsisi sa harapan ng ating mahal na Panginoon, darating sa atin ang kaginhawaang mula sa harapan ng ating dakilang Diyos. Iyon ang pangalawang reglamento ng kaligtasan. Ang pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa Magawa, Kapitulo 2, ang versikulo ay 38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na ang gagawa niyan. Nakita natin kanina, umiiyak, lumuluha sila, nanginginig sila, mga minamahal. Yun ay tanda ng bautismo sa Espiritu Santo. Makakamta natin yan, mga minamahal, kapag patuloy at patuloy tayong maglingkod sa ating dakilang Diyos. Makita ng mahal na Panginoon na sincere yung ating paglilingkod sa Kanya. Darating sa atin ang Espiritu ng Diyos at makakamta natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sa Gawa 1:8, mahing saksi natin, masasakyan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Bibigyan tayo ng kapangyarihan, magpagaling ng mga karamdaman, magbago ang ating buhay, at magpalayas ng mga masamang espiritu. Kaya tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Sumunod po kayo sa aking maiksing panalangin na aking babanggitin. Sabihin niyo po, mga minamahal, mawagpalan ang Ama sa langit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong matamis at makapangyarihang salita, mahal na Panginoon, na aking napakinggan sa araw pong ito, mahal na Panginoon. Nagbukas ng aking pangunawa. Narito po ako, Diyos, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Ito po yung aking samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin sa inyo, mga mahal. Opo, dakilang aming Ama sa langit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, mahal na Jesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, ang iyong propeta sa ulong kapanahon ng ito, minsan ang padakilang Diyos. Sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, aming dinadalangin, patuloy mo silang panghawakan. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila dakilang Diyos ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na sila makapaglingkod sa iyo. Makasama namin sila hanggang sa maligayang pagbabalik mo, dakilang Diyos. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, makabalik na po tayo sa inyo pong kinaupuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mayroon po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. After buot ng ating banal na gawain, huwag po kayong mag-alala na inyo pong susutin sapagkat mayroon po tayong baptismal robe na ating bumagamit. Amen, praise the Lord. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa ating pong mga pangailangan at na buong pagkakataon na kayo po nung ibinibigay na sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen, praise the Lord. Amen, kapatid po, mga kapatid. Mga minamahal, tayo po ay dadako sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat buhay ang Diyos na siya po ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Amen. Tayo po mga minamahal, dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat panalangin po na ayon po minamahal at ginagal na Pastor, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, kami po nagsusumamo, humihin ng kahabagan sa kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Patawarin po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, patuloy pagkaloob ang iba yung kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay sa aming pong minamahal at ginagal na Pastor, mahal na Panginoon. Ganin po sa kanilang mga minamahal mga anak
Duhol Almeida family, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga kapatiran namin, mahal na Panginoon, na may mga pangailangan sa iyo sa hapong ito. Tugunin mo po, Diyos, ang kalang mga pangailangan. Ito pang samot dalangin namin sa mga kapangyarihang pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, atin pong ipatong ating pong mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. At kung ito'y po problema, itaas na lang po ang dalawang kamay at sama-sama po natin yung palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upong pagpahal namin Diyos ang mga banal. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na aming pong minamahal at ginagal na pastor, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Vices begun in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be healed. Be healed lahat ng uri ng karamdaman. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Be blessed. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos upang yung mga masamang espiritu ay hindi na po ibabalik, yung ating pong pinalayas na masamang espiritu, kinakailangan sumigaw po tayo ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, sabay po ang pagtalon. Amen. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabihin nyo, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you po mga minamahal. At tayo naman